Morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroon ay pagpalain tayo ng Diyos at bawat isa kalooban tayo ng mahabang buhay. Abiyag Francis Leo Antonio Marcos, pandemic hero ng sambayanan ng Pilipino. Saludo ang sambayanan sa iyong kabayanihan. Apulakay mga kaibigan. Akala ko nalusaw ng mga kaibigan. Kumikikig pa rin mga kaibigan. Wala nang tari, pumapalo pa. Anak ng patuting mga kaibigan. Tingnan nyo yung itsura naman mga kaibigan. Oh, puyat na naman na tiyonggo mga kaibigan. Ang totoo pala mga kaibigan yung nagangangak si Lawlaw mga kaibigan. Namagayong bata ni Lawlaw mga kaibigan, hindi na alam kung ano yung gagawin. Ang dami palang mga investor mga kaibigan, nagpo-pull out ng mga kwarta. Tarantang itik na si Lawlaw mga kaibigan. Kung baka magbibenta na kung ano-ano. Hahay, naku po. Atay ka ngayon. Oh. Diba? Pag-aralan natin mga kaibigan, tingnan natin yung behavior nito ni ngak-ngak mga kaibigan. Tingnan nyo mga kaibigan, lubog na yung mukha mga kaibigan, oh. Asan na ba yung kahawig niya? Asan na ba yung kahawig? Kailangan natin yung kahawig. Asan ba yung kahawig? Yun! Buti, sakto-sakto. Sakto-sakto. Yan ang kahawig mga kaibigan. Diba? Hawig na hawig yan, no? Diba? Hawig na hawig yan, oh. Diba? Play natin mga kaibigan, natin kung ano yung behavior ng isang hudas na to. Ng patuting, hindi lang gumagana yung mouse mga kaibigan. Patalsikin. Parang ganito rin yata yung mouse ng mga kaibigan eh. MX Master. Parang hindi na gumagana eh. Luloko na, inaayos-ayos na eh, oh. Ay, parang PJ. Oh, ng puto. Kamusta mo naman si paring PJ mo naman, anak ng patuting, oo. Sila Tapwak, sila nilalagay mo yung channel nila doon para panoorin yung yung mga video, panoorin ng mga nung mga itong mga matatanda eh. Para panoorin yung mga video. Ilagay mo naman yung video ni PJ, anak ng patuting ka naman ngak-ngak, oo, papari-pari ka pa dyan eh. Yan. Ba't ganun? Yun, ba't gano'n? Palitan mo na kasi. Ano yata yan eh, peki yata yung gamit mo ng mouse eh. Hindi yata original yan. Patakbuhin yata yan eh. Kuya, sa Santa Maria, meron pa rin ba mga utu-utu sa FFCI? Meron pa rin po, marami. Talagang inggit ka ngayon. Wanna say bleh. Diba? Wala ka na eh. Wala ka ng news update, wala ka ng wala na lahat, oh, diba? Yung tiwala na ibinigay sa inyo, sinayang nyo. So nabuksan ang pintuan para sa mga ibang tao, diba? Na dapat sa inyo, diba? Nag-tridor kayo, diba? Lumabas ang inyong mga kaik-ikan, diba? Pakilala kayo eh. Diba? Namnamin nyo ang bawat sakit na inyong ginagawa sa amin, diba? Helen and Hannah's Vlog, shoutout po. Nanay Zenaida Kawili Phil Nation. Nanay Helen Tauchi, shoutout po. Sa tinagal-tagal mga kaibigan ko na kay Elis mga kaibigan, parang isa lang yata yung nagpalipad kanina. Nalula na naman mga kaibigan doon sa atin. Ang lubog na naman yung mata, oh. Ako'y tumitigil alang sa'yo. Yan, ganyan na lang gawin mo. Mag-compose ka lang ng kanta, kumanta ka na ng kumanta dyan. Ba't ganun? Pagka hindi ba tineg? Hindi ba tineg Tol PJ? Ba't ganun? Ba't yun? Puro patalbogin yung mga gamit mo. Anak ng patuting, puro peki yata yung ginagamit mo eh. Gamit ka ng mga yung mga sure. Teka. Ba't ganun? Ba't ganun? Patalbogi kasi yung mga gamit mo, kaya ganun. Diba? Wala sponsor.
Wana. Lahat ng kailangan mo ngayon, bibilihin mo na ngayon yan sa sarili mong ano. Sa sarili mong kakita. Wala na madadaingan, no, di ba? Sino dadaingan mo ngayon dyan? Daingan mo si ano? Si Calyos. Si MC. Naku, pag dinaingan mo yun, mauospital yun. Huwag mo dadaingan yun, ha? Naku, si Ali, kung tingnan ko, magugulangan mo. Ako lang nakakarinig. Wala katulong-tulong mga kaibigan. Problema siguro mga kaibigan eh. Paano ko mapapatapos yung bahay ko nito? Paano ko mapapatapos yung ano? Paano ko magbabayad ako ng ano? Paano? Ay, naku po. Naku, ngak-ngak. Pakicheck nyo nga po. Mahina siguro wifi mo. Hindi palang hagon na yung mga gamit mo. Meron na po ba? Wala pa rin music, anak ng teteng. Puro kasi yung mga peki yung mga gamit niya mga kaibigan eh. Oh. Nangyari. Mag-upgrade ka na kasi. Magpabili ka kay ano, kay Ebing. Kaya-kaya mo namang utuin doon si Ebing eh. Awitan mo ng ano, si Lawlaw. Ano ba ginagawa ni Lawlaw? Magpabili ka ng ano, ng yung mga latest na mga ano, na mga desktop, yung mga ano, yung mga gaming desktop, yung mga katulad nito, oh. Yung mga ganyan yung laman sa loob mo. Puro ilaw, puro ano, yung mga Asus, yung mga ano, yung pwede mong ano, tawag nito, yung i-overclock, yung mga ganun. Ito, sa anak, pinaglumaan lang ng anak ko mga kaibigan, ang daming pwedeng gawin dito. Yung mga overclock, yung mga ganyan, dami dyan. Kargado masyado yung mga kaibigan. $3,000 mga kaibigan ang halaga nito mga kaibigan. 4 na taon na ang nakakaraan mga kaibigan. 4,000 ang halaga nito. Yung ginagamit niya ngayon, mas mahal yun mga kaibigan. Yung pinaglumaan niya, siyempre, kay daddy yung luma. Diba? Ang patuting naman, tagal naman, oh. Oh, kulang na lang, sampalin yung ano eh, yung desktop niya mga kaibigan. Ayaw gumana. Nag-ano pa naman ako ng bagong kanta. Oh. Tinatrabaho na ng ano mga kaibigan kasi yung mga kantang iaano nito mga kaibigan, yung mga kantang hindi maka-move on mga kaibigan, no. Parang yung bungad niya mga kaibigan, si The King, si Wheelchair, nag-compose ng kanta mga kaibigan, hindi maka-move on mga kaibigan. Talagang pinaninindigan niya yung kanyang sweldo mga kaibigan. Ang dami na nga sumagot nung sweldo mo eh. Hindi pa rin kontento, yung pa rin. Wala na bang iba? Anak ng patoting naman, oh. Tignan yung itsura ng ngak-ngak mga kaibigan, no? Lubog na yung mata, kulay violet na mga kaibigan, no? Talaga yung panga, nakaganon na, hapit na mga kaibigan. Wala na talaga, walay na. Sige, kikiking ka pa, sige. Oh. Ay, naku po. Wala na, ayaw na gumana. Wash in mga kakuksoy, River Hunters, hello po kuya. O River Hunter, si ano to mga kaibigan, si Aihing Minyosa mga kaibigan. Panay ang dikit pa rin kay Ngak-Ngak. Layasan nyo na yan. Walang mangyayari sa inyo dyan kay Ngak-Ngak. Walang supporter yan. Walang nagmamahal dyan. Traidor yan. Diba? Anak ng patutoy. Hindi ko maintindihan dito sa iba na to mga kaibigan eh. Na paano napasama itong mga vloggers na mga na to eh. Paano napasama ito kila Ngak-Ngak mga kaibigan eh. Diba? Pero yung mga ngak-ngak lang, paniniwalaan ninyo, yung sila joke lang, sila halak, yan ba yung klase ng paniniwalaan ninyo? Anak ng patuting naman, oo. Sino ba yung mga yan?
kumpara mo dito sa FFCI worldwide, mga kaibigan. So, dito yung mga talagang yung mga matataas sa pinag-aralan, napakadami dito, mga kaibigan. Ang daming bayani dito, OFW, di ba? Tsaka yung mga malalaking tao, mga kaibigan, na miyembro ng FFCI, di ba? Kung tangahin itong mga to, di ba? Kasi sila yung mga eng-eng. Hello po sa inyo. Shout out dyan sa mga tropa pits natin dyan. Yun, gumana na. Pupunitin ko pa sa harapan nila yan pag ako nagkasup. May tupoy na. Pupunitin ko pa sa harapan nila yan pag ako nagkasupoy na. Pupunitin ko pa yan live. Pikod mga kaibigan, ano? Talagang hindi na alam kung ano yung gagawin niya, mga kaibigan, kasi may kurot sa mga puso nila, mga kaibigan, yung bawat ginagawa nila, mga kaibigan. Kaya ganyan yung mga reaksyon ng mga mukha yan, di ba? Yung mga tawa, yung mga pilit na pilit, mga kaibigan, no, di ba? Ate Annalisa, hello po. Binati niya yung kapwa niya kupal. Tama talaga yung mga tawag sa mga kupal. UKW, United Kupal Warriors. Proud na proud pa sila, mga kaibigan, no, di ba? Amuin mo nga yung kupal. Ay, naku po. Okay na. Hindi pala talaga tutunog eh. Anak na ba ito? Tanggalin mo kasi yung background mo eh. Ipakita mo yung normal na environment mo dyan, anak ng patuting, oo. Asang-asa ka sa mga background na ganyan eh. Wala na talaga, mga kaibigan. Tingnan nyo. Check ko nga, yan. Yung hugas ang kapit na. Puro ganyan. Walang nangyayari. Puro ganyan. Walang nangyayari. Puro kayo ganyan. Walang nangyayari. Yan ang real talk dyan. Anak ng patuting ka, oo. Puro nga. Yan ang nangyayari sa inyo. Puro kayo nga. Gusto magpabagsak kay Makma. Puro kayo nga. Yung mga kaibigan, ha? Yung mga reaction niya, mga kaibigan, hindi ganyan yan dati, mga kaibigan, no, di ba? Puro ngak-ngak, ganun. Siya yung puro ngak-ngak, mga kaibigan. Wala naman nakikinig, walang naniniwala, di ba? Yan ang real talk dyan, ngak-ngak. Hindi ako mapapabagsak dahil andito. Hindi daw siya mapapabagsak. Bagsak ka na talaga. Hindi daw siya mapapabagsak. Ugok, bagsak ka na nga eh. Ay, naku, patuting talaga. Ayun! Ayaw mamamatay sa ines. Tikulaon. Pababatay sa inis. Pero yung reaction niya, mga kaibigan, siya yung inis na mga kaibigan, di ba? Tapos aanuin na naman yung apulakay natin, mga kaibigan. Ay, nako, ngak-ngak. Matagal na naming naririnig yung mga ganyang litanya. Ha? Taon na namin naririnig yung mga ganyang litanya. Tandaan mo yan. Hindi mo na kami madadala sa ganyan. Pinaglumaan na yan ng UTW. Ay, nako po. Mabulok sa kulungan. Yun ang maling akala mo. Yun ang akala mo. Sigurado, mga kaibigan, paglipad ng ating agila, laglag talaga to sa upuan pag hindi nag-duct tape, mga kaibigan. Meron na, okay na po yung aking okay na yung aking Ang laki na ng mata, mga kaibigan, no? Takang patutin. background, yan, medyo mellow lang yung ating Talpide, okay ba? Okay na? Sabi ni Alma May, putang ina mo, Henry. Sabi nga ni Nay Marian, magtsakul ka, tapos kainin mo yung tamot mo. Para... Tinan nyo, mga kaibigan, ano? Yung mga namumutawi sa mga bibig dito, mga kaibigan, talagang lantaran na yung pagiging mga pikon nila, mga kaibigan. Hindi nyo matanggap na olats kayo, ha? Hindi nyo matanggap na hindi sumama sa inyo ang mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos. Ay, nako! Aray, nako! Bigo, mga kaibigan, bigo! Diba? Alak ng patuting ka, oo. Baka nakakalimutan mo nga, ang bida dito sa community na to,
ay si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi ikaw, hindi kayo, hindi kami. Ang bida dito si Francis Leo Antonio Marcos. Ang sinusuportahan namin dito ay si Francis Leo Antonio Marcos. Hindi kayo, 'di ba? Ako wala akong bilang. Kung personal ko sarili ko lang, wala akong bilang. Pero nakadikit ako kay Francis Leo Antonio Marcos. Kaya meron akong bilang. Ang bilang ni Francis Leo Antonio Marcos, yun ang aking bilang. Yan ang tandaan mo yan, ngak-ngak, ha? Ikaw, wala kang bilang. Sino ba yung mga nakadikit sa'yo? Puro walang bilang din yan. Ay, lako po. Law-law. Pinakalat ang ano dyan. Speaker. Kaya yan, bunso makmak. Ay, wala pong kakwenta-kwentang bagay yan, wag na animal. Gusto ko magsalita sa Gcash na yan, bunso makmak. Ay, wala. O, Gcash na mga kaibigan. Sino kayo pinariringgan nito mga kaibigan? Baka mamaya mga kaibigan, mga sponsor nito mga kaibigan, tumatanggap na rin ng Gcash to mga kaibigan. Baka meron na yan. Kung kakwenta-kwentang bagay yan, wag na po nating open dito yan. Kung gusto nyo mag-Gcash sa akin, okay lang. O, yun. Lumabas din sa bunganga niya mga kaibigan. O, wag nyo lang i-open dito. Siguro may nag-message na Makmak, ano yung Gcash mo? Para ganito, ganito. O, sabi ni Ngak, wag nyo lang i-open dito yan. O, tapos ngayon, sasabihin niya bandang uli, o kung gusto nyo mag-Gcash sa akin, sige lang, o, di ba? Bukelya na naman ng mga pirada mo. Ganun na lang po. Ayun, ako, may mga sekreto para to, may mga hidden agenda para mga kaibigan. Gcash. Ay, ngak. Hayaan na natin yan. Wala na, tapusin niya ang issue sa mga Gcash na yan. Walang kwenta naman pag-usapan yan. Ay, Ano po Nanay Grace Murayama? Shata, kaya no. Hoy, baklang patutik si Papa Bear mga kaibigan. Sinend yung niya, yung Gcash niya, oh. Ni Papa Bear, sinend yung Gcash niya, oh. Basta ako, ayan o, si PJ. Naku, pati si PJ mga kaibigan. Sinend rin yung Gcash niya mga kaibigan. Ayan ang mga Gcash nila. Sige po. Marami ko. Wala naman akong pakialam eh. Di naman totoo eh. Di ba? Sige, tanyo nga si Kulaong, kapal ng balat. Nakakulong na, bubudol pa. Ulol! Inggit ka, kamo. Hindi mo matanggap na mahal namin si Francis Leo Antonio Marcos. Yan ang real talk. Pagkalutaw. Nanay Yolanda Bench, para kang nanonood sa inausap doon sa kapila, no? Oh, may nag-super chat mga kaibigan. Si Yolanda mga kaibigan, no? 10 euro! Oh, diba? Para sa Gcash. Para kanino kaya itong Gcash na ito mga kaibigan? Pag sinabing Gcash eh. Sino ba yung hari ng Gcash mga kaibigan? Yan. Tingnan natin itong yung itatopic niya mga kaibigan. Ito bibigyan natin ng reaction to. Doon sa optometry law. Pero kahit ma-release ko ang optometry law, ma-release ang release order, meron tayong dito, dahilan kung bakit tayo nalusaw. Bakit daw nalusaw? Sige. Ito, parang sakto, sabi ni Bulilit natin kung bakit tayo nalusaw. Yan. Pakinggan natin, ha? Yan. Pakinggan natin. FFPI Google, sabi ni Bulilit Vlog. Oh. Yung inikisan niya mga kaibigan, senador, SEC registration, bail, 1.5 million subscribers, low YouTube revenue, minimal followers, bulok sa kulungan. Ito lang mga kaibigan eh. 'Di ba? Ito ang mali, yung nasa dulo mga kaibigan, pero yung senador, check yan mga kaibigan. SEC registration, check na check yan mga kaibigan. Yung bail, wala na yung bail mga kaibigan dahil absuelto mga kaibigan ang labanan dito mga kaibigan, di ba? Di ba? Tapos 1.5 million subscriber. Yung 1.5 million na yan mga kaibigan, yan
ang naglalarawan ng mga taong nakakakilala kay Francis Leo Antonio Marcos. Yung 1.70,000 na subscriber, mga kaibigan, yun ang mga taong kumilala at umidulo kay Francis Leo Antonio Marcos noong panahon ng pandemya, di ba? Isama mo yung mga pamilya niya, mga kaibigan, yun ang bilang ni Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Low YouTube revenue, di ba? Low YouTube revenue, sa kanya yun, mga kaibigan. Check na check yun sa kanya, di ba? Pero yung ating mansyon, mga kaibigan, tuloy-tuloy ang kita ng ating mansyon, mga kaibigan, para sa humanitarian. Pero kay Ngak-Ngak, mga kaibigan, yan, bagsak na ang kanyang revenue. Minimal follower. O, di ba? Sino yung merong ditong minimal followers, mga kaibigan? So, pag nagla-live stream, mga kaibigan, pag mababa sa 200 o 100 lang mahigit yung nanonood sa iyo, mga kaibigan, ibig sabihin, no, minimal lang yung follower mo. O, di ba? Eh, yung nanonood pa nga dito, mga kaibigan, 70%, mga kaibigan, mga ka-FLM pa rin natin, mga kaibigan, yung mga nanonood dyan, mga kaibigan, tinitingnan kung ano yung mga pinagagawa nila, mga kaibigan. Kasi tinatopic nila si Francis Leo Antonio Marcos. Siyempre, yung mga ibang FLM defenders, vloggers, siyempre, tinitingnan kung ano yung mga topic dyan sa mga pinag-uusapan nila. Diba? Tapos bulok sa kulungan. O diba? Yan ang hindi mangyayari, mga kaibigan. Yan ang mali. Diba? Kaya abang-abang lang tayo, mga kaibigan. At maraming positibong balita tayong makakalap, mga kaibigan, maririnig mula sa ating mansyon, di ba? Siyempre, may mga bagay na hindi natin pwedeng pangunahan, mga kaibigan. Mas maganda na kahit meron tayong nalalaman, tahimik lang tayo, mga kaibigan. Antayin natin unang manggaling ito sa mansyon, mga kaibigan, di ba? Mararamdaman natin at nararamdaman naman natin kung ano ang tema ng ating mansyon, mga kaibigan, sa mga aura nila, mga kaibigan. Sa tagal nating nakikinig araw-araw kay Sekyama, mga kaibigan, kilala na natin ang pananalita ni Sekyama. Alam na natin kung paano basahin si Sekyama. So, yun lang, mga kaibigan, di ba? Tapos forward naman tayo ng konti rito. Ano naman si Lawlaw? Pakinggan yung ilang sasabihin ni Lawlaw. Okay. Na hindi marami, wala na, malabo na. Hello po, Nay. Hello, Nak. Hello po, Nay. Hindi pa ba nakakapagpadala? Hindi pa ba nakakapagpa-Gcash si Lawlaw? Siguro nangungulit na si Ngak-Ngak, mga kaibigan. Kailangan ko yung pang-ano doon sa bahay. Ganito, ganyan, ganito. Pambayad ko, ganito, ganito. Laki ng problema ni Lawlaw, mga kaibigan. Bigyan na din ng reaction yung konting mga litanya ni Lawlaw. Okay ba yung dating ko? Yung dating mo, hindi okay. Lawlaw nga Nget pa nga Medyo mahina lang po. Ayan, okay na? Okay po. Ayun, magandang gabi sa iyo at din dito sa baba. Actually, naka-under face speaker ako. Masakit talaga yung mata ko. Pero anyway. Ay, naku. Tatanggalin yata yung mata nito, mga kaibigan. Yun yata yung yung sabi ng doktor, mga kaibigan, may nagbalita sa akin na nagkaroon ng problema daw yung mata nito, mga kaibigan Nagkasugat yata yung mata, mga kaibigan. Kaya kung hindi aalisin, hindi gagaling, mga kaibigan. Parang ganun yung yung chismis na narinig ko. Hindi natin alam kung totoo, mga kaibigan, pero abang-abangan natin, mga kaibigan, ha? Hindi ko matiis kasi diba, since last night, anong Saturday pa lang, hindi na ako talaga makakita. Nung linggo pa lang daw, mga kaibigan, hindi na siya makakita, mga kaibigan. Talagang takot. TV Bossly, talagang sineryoso ni TV Bossly, mga kaibigan. Ang pinarang ng mga kaibigan. Naku po. Nakita siguro nung mga mangkukulam, mga kaibigan, tsaka nung mga nambabarang, mga kaibigan. Napakasama pala ng ugali nitong babae na to. Pala to, pinarang ng mga kaibigan. Inumpisa na sa mata. Hindi naman na masakit yung mata ko, yung kanang mata ko. Ngayon, syempre pinost ko kasi para at least alam nung iba na hindi ako ang mag-PM sa kanila. Ayun! So, legit, mga kaibigan, yung pinalabas ni TV Bossly, mga kaibigan, na yung nakabenda nga yung kanang mata, mga kaibigan. So, di ba, gagamitin na naman tong dahilan, mga kaibigan, para hindi na naman makapagbalik ng kwarta doon sa mga nag-invest
dahilan na naman yan mga kaibigan. Nakasitan ko na tuloan. Okay? Ngayon, itong putang inang yaman na to. Galit na naman kay Sekiyama. Hindi ka man nalulaw-law kay Sekiyama. Di ba? Buhok na buhok pa lang. Ipin na ipin pa lang. Di ba? Kutis na kutis pa lang. Kukong kuko pa lang. Wala ka na. Milya-milya. Di ba? Kumbaga sa paligo, lamang sa'yo si Sekiyama ng 1 milyong paligo. Anak ng patuting, oo. Pinos, nakakapa na daw ako, kaya nawawala na ako ng paligid tanga. Matagal ko ng sakit to, ngayon walang pinatignan. Dahil gusto ko pang maliwanag ang mga paligid ko pag nakita kitang nasa oblong. In your dreams. Gets mo ako? Tapos ito isa. And nagpanik yung isang kinukuhanan natin ng... Yung kinuhanan natin sa bagay, wala pa ako sa ano, hindi pa ako maano na dito sa January. Kasi nagmamonthly ako sa kanya. Ngayon ang gusto niya i-cash ko. Sabi ko sa kanya, hindi po pwede kasi monthly nga yung usapan. So merong investor mga kaibigan. O di ba? SEC. Oy, joke la. Scammer hunter ka kamo, di ba? Bakit hindi mo anuhin to? Hindi mo, itong banatan mo. O, di ba? Total, meron na kayong hindi pagkakaunawaan ni ngak-ngak, di ba? O, di ba? O, lakalye, muta. Tirahin nyo na. Anak ng patutik, ano pa hinihintay ninyo? O, tumatanggap ng investment ng walang pahintulot ng gobyerno, walang kumpanya, walang papeles, o, di ba? Yan ang ang scammer, o, di ba? So, nangyari, nag-post siya sa Victorious, delete naman at nag-save agad siya sa akin, sorry agad siya sa akin. Sabi ko, kaya hindi ako makapag-reply kasi namaganga yung mata ko. Ayun, sinasabi na ginagamit na naman na dahilan yung mata mga kaibigan. Siyempre, pag meron ng naniningil mga kaibigan o meron na nagpo-pull out ng mga investment sa kanya mga kaibigan, siyempre, lahat na ng dahilan gagawin nito mga kaibigan, lahat ng delaying tactics mga kaibigan, gagawin nito mga kaibigan, di ba? Hanggang sa makapangako na naman siya na, okay, sa susunod na buwan, ganito, ganyan, ganito. Tapos pagkataon ng susunod na buwan, gagawa na naman ng panibagong eksena, o, di ba? Sabi ko gawin sa kanya. Ngayon, pag na-SS yan, issue na naman. Sorry. Hindi na namin kailangan i-SS, kinukwento mo na nga dito sa sa social media, ano pag SS kailangan dyan, anak ng patuting ka naman lawlaw, oo. Naman, so nagkausap na kami. Itong yaman talk na to, may taga-SS na nakapasok sa group 2 Sa grupo niya mga kaibigan, ang daming hudas mga kaibigan, di ba? Hinuhudas siya dahil nabukelya yung kanyang modus, di ba? Hindi issue niya. Kahit ito yaman to, ako may mga property. At Yun, meron daw siyang mga property mga kaibigan. lahat ng rights ko, investment, may property involved. So, lahat ng rights niya, lahat ng investment niya ay may property na involved. So, siguro ito mga kaibigan, yung mga sanla elite mga kaibigan, delikado yan mga kaibigan, lalo na kung wala kang binabayaran tamang buwis mga kaibigan, wala kang nire-represent na kumpanya, di ba? Hindi mo naman pwedeng gamitin yung yung gasolina sa balat, di ba? Hindi naman pwedeng gamitin yung mga kaibigan. Kasi ibang naman yun, sekta ng negosyo yung mga kaibigan, di ba? Pero pera mga kaibigan, investment ang pinag-uusapan dito, di ba? Wala siyang kumpanya diyan. But it takes time, lalo na sa mga pull-out na biglaan. Yon. So, sa kanya na mismo nga nang galing mga kaibigan, na talagang marami na ang nagpo-pull out ng kanilang mga investment. So, biglaan yung mga yun mga kaibigan. O di ba? Ngayon, pag hindi niya na ibalik yung mga kaibigan at dumami yung mga magpo-pull out, naku, tulpo ang kalalabasan nito mga kaibigan. Yan ang sinasabi na na large scale estafa mga kaibigan. O di ba? Yung sinasabi nila sa ating mga kaibigan, sila ang gumagawa mga kaibigan. Di ba? So, sa bibig na rin niya nanggagaling mga kaibigan, hindi invento mga kaibigan, di ba? Sa bibig na rin niya mismo nanggagaling na may mga nagpo-pull out ng investment mga kaibigan. O
Tapos wala ka namang nire-represent na kumpanya dyan sa sinasabi mong investment na yan, di ba? Kasi ibebenta ko ang property para maging pera. Ibebenta raw niya yung mga property ng mga kaibigan para maibalik yung pera at makaiwas sa demanda. Di ba? Gawin mo na yan sa lalong madaling panahon dahil pag nainip yung mga tao, yung mga nagbigay sa iyo ng investment, yari ka, lawlaw. Nilipat ko lang po financial ko para maging pera. Kaya nga namagamat ako, dahil 2 weeks ako, direct. Yun. Kaya namaga yung mata niya, mga kaibigan. 2 linggo daw siyang talaga nagbababasa ng naku, sino ba yung mga nagpo-pull out? Naku, lista. Naku, ang dami kailangan natin magbenta ng property na. Naku, patay ka, lawlaw. Diretsong documentation. Okay? Nahalit kasi ako natutulog. Bago ko Hindi na makatulog, mga kaibigan, si Lawlaw dahil walang pambayad. problemahin yung mga nag-invest sa akin na hindi ko naman pababayaan. Yun. Di ba? So, dito talaga pumapasok na dapat ka talagang mabigyan ng babala ang publiko through Security Exchange Commission dahil ikaw maliwanag pa sa sikat ng buwan, tumatanggap ka ng investment galing sa tao na wala kang nire-represent na kumpanya. Illegal yan, Lawlaw. Alam mo yan. Di ba? Hindi mabalik ang pera nila dahil gusto ko malinis ang pangalan ko at hindi sa titumin ang pangalan nyo. Gusto niya malinis yung pangalan niya, mga kaibigan. Maruming-marumi na yan. Anak ng patuting ka. Ano palilinisin mo? Ibalik mo na yung pera. Sa korte, sabi ko gano'n sa'yo, huwag mo masyadong i-focus. I-focus mo ang sarili mo kung paano ka magkakasya sa loob ng kulungang putang ina mo ka. Ako, pikon na mga kaibigan. Galit na galit kay Sikiyama, mga kaibigan, dahil ang dami nag-pull out ng mga investor niya, mga kaibigan, sa kanyang illegal investment na scheme. Di ba? Kasi wala siyang nire-represent na kumpanya, mga kaibigan, di ba? So paano nga naman mabibigyan paano mabibigyan ng SEC to ng advisory, mga kaibigan, wala nga nire-represent na kumpanya, mga kaibigan. So talagang large scale ito, mga kaibigan, pag nagkataon. binibigyan na kita ng partida para makapag-counter sa akin. Alam mo, ang liligaling nila talagang gusto nila akong pabaksakin. Gusto kang pabagsakin, di ba? Ano ba yung ginagawa mo, di ba? Ang gusto mo rin, ipabagsakin kami, di ba? Hindi mo nga kami kaya. Ang nangyayari, ikaw yung bumabagsak, anak ng patuting Lawlaw, oo. Di ba? Bumubumirang sa'yo yung mga gusto mong mangyari. Real talk yan, di ba? Kaya ganyan na yung Totoo, yun naman po talaga goal nila. Oo. Ikaw, ngak kayo. Ano ang goal ninyo? Hindi nyo kaya na ma-achieve yung inyong goal. Let's Gusto nila akong siraan, gusto nila akong pabaksakin. Intindihin mo, yaman to, huwag yung pagbabalik ng mga nagligalig na investor ko. Yung mga nagligalig na investor niya. Talaga, kung may nakakanood man dito na investor ni Lawlaw, naku, i-withdraw nyo na lahat yan. Naku, delikado kayo hanggat may pagkakataon pa kayo, hanggat magbibenta pa lang ng property, dahil pag naibenta nito yung property nang wala kayong ganito kanya, baka umalis na yan, tumakas na yan. Naku, delikado yan, mga kaibigan. Ang problemahin mo, yung mga MFCI na binabawi na nila ang pera nila sa bataan yung mga tarihan nila hindi na tuloy-tuloy. Yun. Nag-invento na naman, mga kaibigan. Nag-invento na naman. Pati sa akin, hindi naman na pinalik. Unak ng patuting. Pati si Ngak-Ngak, mga kaibigan, nag-claim na meron daw siyang ibinigay na pang-humanitarian na hindi na ibalik sa kanya. Di ba? So, ito ang senaryo nakikita ko dyan, mga kaibigan. Yung mga nilalabas nilang mga na pagkasunduan o yung mga inilabas nilang pinag-ambag-ambagan o pinagbayanihan ng mga Pilipino
is maaaring kiniklaim nila itong halaga na to na personal nilang pera na ipinapang-ayuda, mga kaibigan. Yun ang naaamoy ko, mga kaibigan. Yun ang nakikita ko senaryo. Inaako nilang kanila ito, mga kaibigan, di ba? Pero walang problema yung mga kaibigan dahil lahat ng FFCI na nag-share dyan ay willing magpadala ng kanilang mga video testimonies at panunumpa na sila ay nag-ambag para mabuo yung pera para sa humanitarian, mga kaibigan. Malinaw yan. Yes. Yun ang intindihin mo. At yung mga nakausap ko na nasa FFCI pa, ngayon nga, nag-refund ata sa kanila, isa lang po ang sasabihin ko sa iyo, huwag na po kayong umasa. Bakit? Napang-inom na yan, nagpapainom ngayon, siyaman to sa Valenzuela, nagyayabang doon sa lugar ng lola niya. Ingit na ingit talaga sila ulo, mga kaibigan. Okay? Nagyayabang doon sa lugar ng lola niya, doon. Pagkatapos, ayun na po, ginastos na po sa hiram niyang lifestyle. Hoy, yaman po, isa kang pantot. Ikaw, Lawlaw, ano ka? Totban. Mas matotban ka. Ano kaya yung amoy niyan, mga kaibigan? Lalo na yung nagiinom ka ng cobra, mga kaibigan. Ano kaya yung amoy ng ano niya, kep-kep niya, mga kaibigan? Naku po! Iyak! Ew! Ew! Sabihin ko sa'yo, isa lang. Simple lang. Lahat ng tinatamasa mo ay hirap lang. Ako na mag-aamat ako o mawala pa ng paningin ko dahil sa pagbabanat ng puso. Ay, naku, Lawlaw. Hindi katulad mo magkakasakit ka na dahil sa pambubudol mo. Asar talo talaga, mga kaibigan. Asar talo. 'Di ba? Olats na, umihirit pa, mga kaibigan, o 'di ba? So kaya talaga napaka-importante, mga kaibigan, na i-save ninyo yung mga pinagsasabi nito ni Lawlaw, mga kaibigan, dahil mismo sa kanyang bibig nang gagaling yung mga nire-reaction na natin, mga kaibigan. 'Di ba? Yung mga namumutawi sa kanyang bibig ng mga investment, ganito, ganyan, nang wala siyang nire-represent na kumpanya, mga kaibigan. So talagang illegal investment scheme ito, mga kaibigan, itong ginagawa nito ni Lawlaw. Malinaw na malinaw yan sa kanyang pananalita. O, di ba? So soplakin natin ang susoplakin, mga to. Hindi yan mananalo sa ating, mga kaibigan, di ba? Next week, meron tayong good news, mga kaibigan. Di ba? Ano kaya yung isa, ano ni Sekyama, mga kaibigan? Ano kaya yung mga clue? Di ba? Maaaring, sabi kasi kanina, nung nakinig ako bibigyan daw tayo lahat ng kopya, mga kaibigan. Di ba? So, yung nasa top ng isip ko, mga kaibigan, is Security and Exchange Commission na certificate, mga kaibigan. Isa yan sa nasa top ng aking list sa aking isipan, mga kaibigan. Tapos pangalawa sa aking isipan, mga kaibigan, is yung Certificate of Live Birth ni Francis Leo Antonio Marcos, na baka bigyan tayo lahat ng tagi-isang kopya. Yun ang pangalawang nasa isip ko, mga kaibigan. Pangatlong nasa isip ko, mga kaibigan, is maaaring makasama na natin ang ating Francis Leo Antonio Marcos, kasi marami daw mga surprises, mga kaibigan. Talagang maraming positibo, mga kaibigan. Ako, meron din akong alam na mga positibo, mga kaibigan, pero hindi pwedeng i-broadcast, mga kaibigan. Kailangan natin talagang mag-intay, mga kaibigan. So, yun lang yung mga clue, yung mga posibilidad kung ano yung sasabihin nila next week, mga kaibigan, ni Sekyaman ng Team FLM, mga kaibigan. Siyempre, sa Team FLM, mga kaibigan, lahat tayo dito, mga kaibigan, mapapagkatiwalaan na pag sinabing hindi pwedeng ilabas, hindi talaga inilalabas. Di ba? So magbigay lang tayo ng clue. So yun ang clue ko, mga kaibigan, di ba? So araw-araw lang tayo, tutok lang tayo, mga kaibigan, at tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta sa ating pandemic hero, Francis Leo Antonio Marcos. Tayo, magmahalan tayo, FFCI worldwide tayo, magkakapatid tayo. Tayo, iisa ang likaw ng ating bituka. Iisa
Meron tayong mga busilak na puso. Iisa, meron tayong paninindigan. Napakasarap ng pakiramdam na yung, paano ko ba i-explain mga kaibigan, sumusumpong yung anxiety ko. Yung nagkakaisa tayo mga kaibigan, yung iisa ang ating direksyon, iisa yung ating pananaw, iisa yung ating paniwala. Yan ang nagbuklod-buklod sa atin, yung ating paniniwala, yung ating pagsuporta, yung ating pagmamahal. Yun na nga mga kaibigan, yung ating pagmamahal kay Francis Leo Antonio Marcos. Minahal natin si Francis Leo Antonio Marcos dahil sa kanyang kabayanihang ipinamalas nung panahon ng pandemya hanggang sa mga oras na ito. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang ipinamamalas na kabayanihan ay ating kinikilala at palaging kikilalanin. Palagi kitang sasaluduhan, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Mahal ka ng sambayan ng Pilipino, ang biyag.